Purihin natin ang Diyos! Hallelujah! Isang pinagpalang Biyernes po sa ating lahat. Amen. Mula po dito sa Pastoral Center ng El Shaddai, DWXI Prayer Partner International, Macau Chapter. Kayo po ay patuloy namin ini-invite na patuloy na tumuhay sa amin sa pamamagitan po ng sa Facebook mamaya at syempre po sa lahat ba ng mga darating dito mamaya. Amen. Sino mga pinagpala si Miguel? Amen! Tayong lahat ay pinagpala sapagkat narito na naman tayo sa gawain ni Yahweh El Shaddai. Kaya naman po, pasisimulan natin ang gawain na ito sa pamamagitan ng ating pambungad na panalangin. Amen. Na pangunahan din ng MC. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Dakilang Diyos, aming Amang nasa langit, patuloy po kami nagpupuri sa iyo, sumasamba kami sa Espiritu at katotohanan. Ama, patuloy po na kami humihingi ng kapatawaran sa lahat ng aming mga pagkakasala at patuloy po na gawin mo kaming marapat-dapat na sa iyo'y patuloy na makadulog, humingi at patuloy po na makinig ng iyong mga salita. Aming inihiling, O Diyos Ama, na iyong mga salita ngayong gabi ito ay patuloy mong itanim sa aming mga puso. Amen. At patuloy itong mamunga sa aming buhay. Amen. At anuman po ang aming mga pangangailangan, anuman po ang aming mga isinulat sa mga prayer requests, at anuman po ang aming matagal nang minimiti sa buhay na ito, alam namin ngayong gabi ito ay pagkakaloob mo ito. At patuloy mo pagpalain ng aming kapatid, patuloy mo siyang daluyan ng iyong kapangyarihan, at patuloy po na naman ang mamutawi sa kanyang labi tanging kalooban mo lang. Yes, Lord. At patuloy namin ini-invite ang presensya ng Banal na Espiritu na siyang mag-take over, mag-take control sa amin at sa lugar. Amen. Ama, ngayong gabi ito, inaangkin namin na uuwi kaming taglay ang pagpapala mo sa amin. Yes. In Jesus Christ's name we pray. Amen. The best na malakpak kay Yahweh El Shaddai. When I say the best na malakpak! Malakpak na may kasamang sigaw! Parang ka sa Amber. Amen. Kaya naman po mga kapatid, patuloy na tayo sa gawain ngayong Biyernes na ito. Tawagin na natin ang Para Prayer Group Choir sa pangunguna ng ating kapatid na si Sister Melanie. To God be the glory. Amen. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Yahweh. Amen. Hallelujah. Thank you, Lord. Oh, salamat, Yahweh, at sa dahil sa iyong biyaya. Amen. Hallelujah. Oh, Holy Spirit, take over. Hallelujah. Hallelujah. Oh, hallelujah. Come, Holy Spirit, I need you. Holy Spirit, I need you. Come, Holy Spirit, I pray. Come, Holy Spirit, I pray. Stand in your power. Come with your strength and your power. Come, special way. Come in your own special way. Come, Holy Spirit. Come like the spring in the desert. Come to the weary of soul. Come to the weary of soul. Let your sweet healing power. Oh, let your sweet healing power touch me and make me whole. Touch me and make me whole. Come, Holy Spirit. Come, Holy Spirit, I need you. Holy Spirit, I pray. Come, Holy Spirit, I pray. Come with your strength and your power. Come with your strength
power. Come in your own special way. Come like a spring in the desert. Come like a spring in the desert. Come to the weary of soul. Come to the weary of soul. Lord, let your spirit fall. Lord, let your sweet healing power Touch me and make me whole. touch me and make me whole. Touch me and make me whole. Touch me and make me Once again, whole. touch me and make me whole. Touch me and make me whole. Thank you, Holy Spirit. Hallelujah. We give you praise. We give you praise, the Lord. Holy Spirit. Hallelujah. 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 Thank you, Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah! Amen. Hallelujah. Woo! Grabe. Hallelujah! Amen. Glory to God. Thank you, Amen. Jesus. Amen. Give naman ng answered prayer. Amen. Happy Feast of Sacred Heart for tonight. It's the Feast of Amen. Sacred Heart. Amen. Hallelujah. Grabe. Grabe ang bless ng buhay ko. Amen. Amen. Hallelujah. Talaga, sino ba yung grabe ang bless ng buhay? Amen. Tayo pa yung sama-sama purihin si Yahweh Shaddai. Hallelujah. Amen. Grabe, grabing bless ng buhay ko. Amen. Grabe, grabe ang naranasan ko sa pag-isip pa lang sa umaga hanggang sa pagpapalang. hanggang sa pagpapahinga. Grabe, 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 grabe.
pag-isip pa lang sa umaga, hanggang sa pagpapahinga. Grabe, grabe ka sa buhay ko. Grabe, grabe ka sa buhay ko. Grabe, grabe, grabe ang naranasan ko. Sa pag-ibig pa lang sa umaga, hanggang sa pagpapahinga. Grabe, grabe ka sa buhay ko. Grabe, grabe ka sa buhay ko. Grabe, grabe ka sa buhay ko. Amen. Hallelujah. Sadyang napakarami natin. Amen. Siksik-liklik o maapaw. Amen. Hallelujah. Amen. Grabe. Ngayon pa lamang inaangkin na natin. Siksik-liklik biyaya na El Shaddai. Amen. Hallelujah. Sapagkat sukdulan po ang kanyang biyaya. Amen. Ang kanyang banal na tahanan. Talagang grabe. Amen. Hallelujah. Salamat o Diyos sa katagumpayan. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Ngayon at kailanman. Ang puso. Lubin mo ang buhay ko'y maging banal mong tahanan. Luglugan ang iyong wagas na pagsinta. Laluyan ang walang hanggang mga paborit pagsamba. Maghari ka, O Diyos, ngayon at kailanman. Loobin mo ang buhay ko'y maging banal mong tahanan. Luklukan ang iyong wagas na pagsinta. Naluyan ng walang hanggang mga paborit pagsamba. Maghari ka, O Diyos, ngayon at kailanman. Loobin ko ang buhay ko'y maging banal mong tahanan. Luglugan ang iyong wagas na pagsinta. Laluyan ang walang hanggang mga paborit pagsamba. Maghari ka, O Diyos, ngayon at kailanman. Loobin ko ang buhay ko'y maging banal mong tahanan. Luglugan ang iyong wagas na pagsinta. Haluyan ang walang hanggang mga paborit pagsamba. Maghari ka, O Diyos, ngayon at kailanman. Maghari ka, O Diyos, ngayon at kailanman. Maghari ka, O Diyos, ngayon at kailanman.
Buhay ko'y maging banal mong tahanan. Luklok ang iyong wagas na pagsinta. Naluyan ang wala hanggang mga papuring pagsamba. Maghari ka, O Diyos, ngayon at kailanman. Maghari ka, O Diyos, ngayon at kailanman. Maghari ka, O Diyos, ngayon at kailanman. To God be the glory. Amen. Let's now sing the El Shaddai. I will praise you till I die. El Shaddai. Hallelujah. Mapagpalang amang nasa langit, Diyos ng aming buhay, ng aming kalakasan, ng aming pag-asa at katagumpayan. Nagpupuri, pinapasalamatan ka namin, Panginoon. Sa buhay namin ito'y marami kaming natututunan sa pang-espiritual ng mamumuhay na siya ngayon nakakatulong sa amin. Nagbibigay sa amin ng kalakasan, nagbibigay sa amin ng saya, nagbibigay sa amin, Panginoon, ng magandang buhay at liwanag ng kinabukasan ng aming tinatahak. Nababanaagan namin, Panginoon, ng kagandahan ng iyong plano sa buhay namin. Nananabi kami na maranasan namin ang biyaya mo, ang pangako mo, ang mga bagay ng iyong layunin para sa amin. Batid namin, Panginoon, mapapabuti ang buhay namin sapagkat ikaw ang Diyos na mabuti at patuloy na pinaparanas mo ang iyong pagmamahal sa pamamagitan ng mga pagtupad ng iyong mga pangako sa bawat isa sa amin. Nararanasan namin, Panginoon, ang iyong himala, ang iyong pagmamahal, ang iyong paglingap, ang iyong gabay sa lahat ng bagay ng aming buhay. Kaya kami nagpapasalamat sapagkat hindi niyo po kami pinababayaan. Kaya sa gabi ito, patuloy niyo po kami pagpalain sa gitna ng pagninilay ng iyong banal na kasulatan. Ito'y tumimo sa aming mga puso at magbigay ng lakas ng aming buhay. Kaya salamat sa iyong kabutihan at ang lahat ng ito ay aming pinanambikan na magkaroon ng katuparan sa aming mga dalangin. Ito ang aming samudalangin sa dakilang pangalan ng aming Panginoon Kristo. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen at Amen. Purihin, palakpakan natin ang Diyos na buhay. Hallelujah. Glory to Jesus. Okay. Mga kapatid, ang ipakinggan ngayon ang magandang mensahe ng Diyos sa Ebanghelyo ni San Mateo. Kabanata pong chapter 15, verse 21 to following verses to 28. Sabi ron, umalis doon si Jesus at nagpunta sa lupain malapit sa Tiro at Sidon. Isang Kananea na nakatira doon ang lumapit sa kanya na sumisigaw, Panginoon, anak ni David, paawa po kayo sa akin. Ang anak kong babae ay sinasapian ng demonyo at labis na pinapahirapan ito. Ngunit sumagot si Jesus. Lumapit ang kanyang, ngunit hindi sumagot si Jesus. Lumapit ang kanyang mga alagad at sinabi kay Jesus, paalisin na nga po ninyo siya.
Napakaingay niya at susunod-sunod sa atin. Sumagot si Jesus. Sa mga naliligaw, natupa ng sambahayan ng Israel lamang ako isinugo. Ngunit lumapit sa kanya ang babae. Lumuhod ito at nagmamakaawa. Tulungan po ninyo ako, Panginoon. Sumagot si Jesus. Hindi dapat kunin ang pagkain ng mga bata at ibigay sa mga aso. Totoo nga, Panginoon. Ngunit ang mga aso man po ay kumakain ng mumong nalalaglag sa hapag na kanilang Panginoon. Tugon ng babae. At sinabi sa kanya ni Jesus, Ginang, napakalaki ng iyong pananampalataya. Mangyayaring nihili mo at noon din gumaling ang kanyang anak. Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating Panginoong Jesucristo. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesus. Purihin natin muli, palakpakan natin ang Diyos sa buhay. Maaari na po kayo magsiupo, mga kapatid ko kay Kristo. At ang ating binasa ngayon ay patungkol po ito, kapatid, sa isang babaeng Kananea na sumasampalataya kay Jesus. Alam nyo, yung pangyayari ito ay talagang may magandang pangyayari. At sa ating binasa, yung babaeng Kananea ay nangangailangan siya, kapatid ko kay Kristo, ng kagalingan para sa kanyang anak. At sa kwento ng babaeng isang Kananea, kaya isang makapangyarihan na larawan sa Biblia na ipinakita ng ating Panginoon. Kasi dito, meron po silang suliranin. No? Yung babaeng Kananea, mapapansin ninyo, tila yata hindi pinapansin ng Panginoon. Di ba? Hindi siya pinapansin ng Panginoon. Sumisigaw siya, Anak ni David, mahabag po kayo sa akin. Ano bang pagkilala natin kay Kristo? Ang pagkilala natin kay Kristo, siya ang magbibigay ng kalutasan at katugunan ng ating mga pangailangan. Pero mabibigla tayo. Iba yung approach ni Jesus dito. Hindi ba? Teka muna, parang hindi yata yan ang aking Jesus, yung aking pinapaniwalaan. Bakit iba yung kanyang behaviors na yun? Bakit hindi siya umiimik? Kasi nga, yung babae ko, kapatid ko kay Kristo, tingnan po natin kung bakit hindi iniimik ng Panginoon yung babaeng Kananea dahil hindi siya Hudyo. Once na hindi Hudyo, itong babaeng Kananea na ito, hindi qualified sa mga bagay ng pagpapala ng Diyos. Ang tawag sila yung mga taong pagano na namumuhay na walang Diyos at walang pag-asa. Kaya, pansinin po natin, kapatid, ang tanging kahilingan pa naman ng babaeng Kananea ay isang himala na makapagbibigay ng katugunan sa kagalingan sa kanyang anak. Yung problema nito, kapatid ko kay Kristo, ay hindi siya kabilang sa mga pangako ng Diyos. Ito ngayon ang problema. Di ba? Ang ating pag-usapan ngayon ay tatawagin natin, mga kapatid ko kay Kristo, perseverance and faith. Di ba? No surrender and no retreat. Yan ang ibig sabihin ng perseverance. No surrender, no retreat. Di ba? Bakit po yan ang ating pag-uusapan ngayon? Balikan natin yung babaeng Kananea. Ang babaeng Kananea ay hindi nagpapatinag na lumalapit siya kay Kristo upang kunin ang kahilingan ng himalang kagalingan para sa kanyang anak. Pansinin po natin, kapatid, meron silang tinatawag ng cultural barriers. Unang-una, iba ang kultura ng Kananea nito at ibang kultura ng mga Hudyo. At ang mga Hudyo hindi nakikitungo talaga sa hindi nila kalahi. Kaya kita mo, ay talagang biblically, hindi si Kristo para sa kanila. Si Kristo ay para sa mga taga-Israel. Ito isang malaking katanungan din para sa atin. Kasi papansinin natin, kapatid ko kay Kristo, ang Kananea ito ay taga-Kirot Sidon. Teritoryo nila, kapatid, ay isang pagano. Hindi ba? Pero sabi niya, Jesus, anak ni David, mahabag po kayo sa akin. Ang anak kong babae ay masyadong pinahihirapan ng masamang espiritu. Pero hindi umiimik ang Panginoon. No? Sigaw pa rin siya ng sigaw. Hindi siya natitinag kahit dineded man lang siya ni Jesus Christ. Hindi siya natitinag. Tuloy-tuloy pa rin siya. Na sumisigaw Jesus. Hindi siya, kapatid, sumusuko sa pagtawag kay Jesus. Naingayan na lang yung mga alagad.
At ang sabi niya, Panginoon, sige na nga po, pagbigyan niyo na nga po itong babae ito. Nakakatorete ang sigaw, ang boses niya, ang sakit sa tenga. Pagbigyan na ninyo, tumigil na. Pero, kapatid ko kay Kristo, baka naman siguro pwede na pagbigyan ng ating Panginoon. Bakit? Kasi ang mga lumalapit na ay ang mga disipulo ni Jesus Christ. So, ang babae ito, humahanap siya ng backer, nakakuha siya ng backer. Ito mga disciples, hindi ba? Na bigyan ng pansin ng disciples ang babae ito. But, nang sinabi ng mga alagad, ng mga disipulo, palisin na nga po ninyo siya, napakaingay niya, susunod-sunod sa atin, sige na, kung ang kahiligan niya, Lord, ibigay mo na. Pero sabi ni Jesus Christ, verse 24, sabi niya, sumagot si Jesus, sa mga naliligaw ng tupa ng sambahan ng Israel lamang ako sinugo. Ito mayroong problema, kapatid ko kay Kristo. Teka muna, si Jesus Christ ay isinugo sa bayan Israel lamang. Itong babaeng kanila ito, hindi lahi ng Israel. Taga Sidon ito. Ito'y isang pagano at walang karapatan, sabi ni St. Paul, wala siyang karapatan sa mga bagay na tipanan ng pangako ng Diyos. Paano ngayon yan? Paano siya magkakaroon ng kaligtasan? Paano siya magkakaroon ng pagpapala? Paano siya magkakaroon ng mga bagay na meron siya? Pero, alam naman ng babae dito ang kanyang sitwasyon. Sa kabila naman talaga, wala silang karapatan humingi, pero nagpupumilit ang babae dito. Hindi ba? Bagamat si Jesus Christ na mismo nagsabi na hindi ako para sa kanila. Ako'y isinugo para sa mga naliligaw na tupa. Nagsambahay Israel lamang ako'y sinugo. Ngunit lumapit yung babae, kapatid ha? Ngunit lumapit sa kanyang babae, lumuhod ito at nagmamkaawa. At ang sabi, tulungan po ninyo ko, Panginoon. Sumagot uli ang Panginoon. Ito yung Panginoon sagot ni Jesus Christ. Hindi dapat kunin ang pagkain ng mga anak ng Diyos upang ibigay sa mga aso. Hindi po ba? Ngayon meron na siyang tinitingnan si Jesus Christ na meron tinatawag na mga anak ng Diyos. At sino yung anak ng Diyos at tinutukoy niya? Ang mga taga-Israel. At sino naman yung aso na tinutukoy niya rito? Ang hindi lahi ng bayan ng Israel. Eto, paano tayo ngayon yan? Tayo ba'y lahi ng mga taga-Israel? Para tumahimik yata kayo. Paano yung pagsiyaw-sayo natin dito, Brother Len? Pumunta ka pa rito sa Macau. Ano itong minasabi mo? Yes, it's true. Ito yung sinasabi ng Biblia. Kapatid ko kay Kristo, tingnan mo, ang tingin ni Jesus Christ doon sa banyon ay isang aso. Dito, ginamit aso. Pero sa isang salin na Tagalog, tuta. Hindi dapat ibigay sa mga tuta o aso ang pagkain ng mga anak ng Diyos. Hindi po ba? Pero, paano ito? Ibig sabihin, tayo din ba? Kabilang din ba sa mga katulad ng babae itong kalinayan na hindi bahagi sa pangakong ipanan ng Diyos? Na hindi kasali? Ibig sabihin ni St. Paul sa Ephesians chapter 2 verse 12, nabubuhay kayong walang Diyos at walang pag-asa. Paano ito? Ano kahinatnan natin ngayon? Kung nabubuhay tayo walang Diyos at walang pag-asa, at tayo ngayon ay nagpupuri pa sa Panginoon. Totoo yan. Hindi ba? Ganun talaga, kapatid, ang totoong kalagayan natin. Pero balikan natin. Bandang huli, nakita ng Panginoon ang kabutihan ng babae ito. Bakit? Sabi ng babae ito, verse 25, ngunit lumapit sa kanyang babae, lumuhod ito at nagmamakawa, tulungan po ninyo ako, Panginoon. Di ba? Verse 26, sabi niya, sumagot si Jesus, hindi dapat kunin ang pagkain ng mga bata at ibigay sa mga aso. Verse 27, totoo nga, Panginoon, ngunit ang mga aso man ay kumakain ng mumong na lalaglag sa hapag-kainan ng kanilang Panginoon, tugon ng babae. In 28, sinabi ni Jesus Christ, ginang, napakalaki na yung pananampalataya. Mangyayari hinihiling mo at noon din gumaling ang kanyang anak. Kita mo, kapatid ko kay Kristo, nakikitaan natin ngayon ang pag-asa sa isang taong
hindi umuuro. Tingnan mo. Una, nakikita natin sa babaeng kanina yung kapatid ko kay Kristo. Mapapansin natin sa kanya. Hindi siya natinag. Hindi siya nagtampo. Hindi niya tinignan ang mga salitang napakasakit na kanyang maririnig kay Jesus Christ. Asang-asa pa siya na mabibigyan siya ng good appreciation. Pero, para yatang napakasakit ng salitang yun kung ito'y sabihan na hindi ka kasali. Lord, coordinator pa naman ako sa Macau, di ako kasali sa pangako mo. Lord, ako pa naman nag-counsel doon, hindi pa ako kasali sa mga pangako mo. Hindi po ba kapatid ko kay Kristo? Anong ibig sabihin? Kung ito nga yung babaeng kaniniyan, halos hindi pagkaloob ng Diyos ang kanyang kahilingan. Ngunit nagpakatatag lang. Hindi siya umurong. Hindi siya sumuko. Nagpatuloy siya. At hindi niya binigyan ng big deals yung mga salitang narinig niya napakasakit. Hindi niya kapatid inintindi ang mga discouragement. Ang nagsalita rin yan, si Kristo. Hindi ba? Amen. Nako. Kung sigawan ka ng preacher ka pa naman. Madi-discourage ka na. Kung sigawan ka ng council, naku, council pa naman. Namimigaw, di ba di-discourage ka na? Hindi ba? Na para bagang ayaw mo ng dumalo kasi nakaka-discourage dahil nga nakakasakit ang loob. Ganyan ipapakita ng isang preacher, ng isang council, ng isang workers na pa man ng El Shaddai. Ganyan ang pag-uukali mo sa akin. Napakasakit naman ang trato mo sa akin. Balikan natin si Jesus Christ. Anong sabi niya? Hindi dapat kunin ang pagkain ng anak ng Diyos para sa mga aso. Di mas masakit yun. Anong ibig sabihin ng Panginoon? Kung talagang nananampalataya ka, kung talagang naniniwala sa Kanya, walang dahilan para huminto ka sa paglilingkod. Walang dahilan para ito huminto sa pananampalataya. Dahil kailangan natin ang kaligtasan. Tayo ang nangangailangan. Huwag tayo kapatid ma-discourage sa sino man at sa ano man, sa mga bagay na naririnig natin, sa mga bagay na nakikita natin, sa mga bagay na hindi natin naiintindihan, para huminto ka sa pananampalataya at paglilingkod kay Yahweh El Shaddai. Hindi ba? Hindi dapat yung kapatid ko kay Kristo. Ngayon, anong nakita natin sa isang babaeng kaniliyan para makamit niya, kapatid, yung kanyang blessing na kagalingan para sa kanyang anak? Una, kapatid ko kay Kristo, na nakikita natin sa babaeng itong kaniliyan na lumapit kay Jesus Christ at nakamit niya ang kanyang kahilingan ng mga pagpapalang himala. Una, hindi siya nagpadala sa diskriminasyon o hadlang. Di ba? Sa mga diskriminasyon. Nakikita natin, dahil siya isang taga-Tiro at Sidon, hindi siya bahagi sa mga kultura, sa mga pagpapalang pangako ng mga Hudyo, kaya siya sa isang tabi lang. Mayroong discriminate na nangyari. Pero, kahit naranasan siya kapatid ng diskriminasyon, hindi siya nagpadala sa diskriminasyon na yun. Hindi siya nagpadala sa kanyang pananaw, na kung saan ang pananaw ng self-pity o masyadong mapangatwiran o nalagi na awa sa kanyang sarili. Hindi niya tinignan yun. Hindi niya kapatid ko kay Kristo itinatanggi kung ano tingin sa kanya ni Jesus Christ. Tinatanggap niya kung ano ang tingin sa kanya ng Panginoon. Hindi po ba? Ang kailangan lang natin kapatid ko kay Kristo para makapagpatuloy tayo sa pananampalataya at hindi tayo magkaroon ng mga bagay na dahilan para lumayo ang ating paglilingkod sa ating Panginoon. Kung ano tingin sa atin, tanggapin natin. Amen. Totoo man o hindi. Ang importante yung pananampalataya mo buhay. Ang importante nagpapatuloy ka sa Panginoon. Ang importante may ginagawa kang tama. Ang importante bumabangon ka sa pagkakamali mo. Ang importante itinutuwid mo ang sarili mo. Amen. Hindi po ba?
Kasi kung masyado natin kapatid titingnan ang mga bagay na kakadiscard sa ating paligid, sa mga nakikita natin, hindi tayo makapagpapatuloy sa pagtawag natin sa Diyos. Hihinto ka kasi wala ka nakikita kabutihan, puro na ng kasamaan, kaya hindi ka naman papatuloy. Katulad ng babae kanina, na kung saan wala siyang narinig kay Jesus Christ, hindi siya iniimikan ng Panginoon. Lumalabas yung ugat niya sa kakasigaw, Lord, Panginoon, anak ni David, maawa ka naman sa akin. Pero di pinapansin. Hindi ba? Siguro kung tayo yun, baka tumigil ka na, napakasoplado pala ni Jesus Christ. Hindi na mamansin. Hindi ba? Pag di ka nga lang napansin ng disciples, soplado yan si Brother Ronnie. Napakayabang. Ang dinidikita lang niya yung ano yung hindi ba? Kung ano-ano na yung mga bagay na lumalabas sa bibig. Hindi po ba? Kung minsan, tayo rin ang nag-create ng dahilan ng ating pagbaksak. Actually, kung ano man nakikita natin sa paligid na mali, kung ano man narinig natin sa kanilang mali, kung ano man kasalanan na natin nakita sa kanila, hindi natin problema yun. Problema niya yun. Pero ang problema, ikaw yung apektado. Tayo yung apektado. Hindi ba? Napusan ako, yung disciple na yan. Disciple pa man din ako. Ang ginagawa, namamasyal kung saan-saan. Hindi inuunang prayer meeting, inuunang na pamamasyal. Kaya pag dumating sa prayer meeting, si brother, siya nila nagtutok, hindi na siya. Hindi ba? Hindi kayo na kay brother siya nila. Kasi namamasyal yung disciple. Hindi ba? Hindi ba kapatid ko sa Panginoon, kung isang ganon tayo mag-isip. Yung mali, hindi natin binibigyan kapatid ko kay Kristo ng pangunawa. Kung minsan yung mali ay mali para sa atin. Yung kasalanan ay kasalanan. Pero ang Panginoon, kahit nagkakasala tayo, hindi niya tayo kapatid ko kay Kristo pinaparusa sa pagkakamali natin. Although merong consequence man tayo tinatanggap, yon ay hindi pagpaparusa. Yun ay isang pagmamahal ng Panginoon. Isang pagmamahal na inuunawa ka ng kamali ka, pero dapat kaintindihan mo kung bakit ka dalang sa ganito. Dahil ang gusto ng Panginoon na tayo ay maayos. Anong ibig sabihin kapatid ko kay Kristo? Ang ating tutukan, hindi yung ating paligid. Ang ating tutukan, yung ating pananampalataya na merong katatagan. Amen. Na merong pagtsatsaga, na merong pagtitiis. Ito ang nais ng ating Panginoon. Kaya tanong sabi ni St. Paul sa Acts chapter 10, verse 34 to 35, nagsalita si Pedro, ngayon ko lubusang naunawaan na walang itinatangi ang Diyos. Nalulugod siya sa sino mang may takot sa Kanya at gumagawa ng matuwid kahit taga saan mang bansa. Tingnan mo, sinasabi nito ni St. Paul, ni Paul, ay gumagawa siya, nalulugod siya sa mga tao may takot sa Kanya, gumagawa ng matuwid kahit taga saan bansa ito. Ano bang ibig sabihin gumagawa ka ng matuwid? May mga taong gumagawa ng matuwid, pero judgmental naman sa iba. Kapag sinasabing gumagawa ka ng matuwid, meron kang pagmamahal. Ito yung pangunahing bagay na dapat maramdaman sa isang taong matuwid. Hindi ba? Kapag nagkakamali man yung anak mo, pinapagalitan mo, pero hindi mo pinapalayas. Yung anak mo, pinagsasabihan mo, pero hindi mo siya kapatid ko kay Kristo ay sinusumbatan. Hindi mo ba? Siyempre kasi anak mo yan eh. Bagamat yung anak mo ay naiinis ka sa kanya, pero ando pa rin pagmamahal mo. May pagtatalo man kayo, pero hindi pa rin nawawala sa puso mo yung pag-alala mo sa kanya at pangangamusta. Bakit? Kasi anak mo eh. Ganun ang Diyos eh. Yun rin ang gusto ng Panginoon, na dapat na umiral sa ating puso at isipan na kahit sino mang tao, magkaroon tayo ng pagpapahalaga, matuwid man siya o masama bilang isang nananampalataya kay Kristo. Amen. Diba? Anong ibig sabihin? Kasi tanggap mo eh. Tanggap mo siya na ganyan siya. Tanggap mo kanyang pagkatao.
Kaya kita mo, yung babae nito, tanggap niya. Kahit sinabi ng Panginoon, hindi ka naman taga-Israel eh. Hindi ka mag-Hudyo, wala kang karapatan. Opo, pagkabat tingin mo sa akin ay aso, ngunit kahit maliit na bagay lang, malaking bagay na yun. Di ba? Ikaw ba, papahid ka ba, tawagin kang aso? Hoy, hindi anak ako ng Diyos, tapos ganun palang tawag mo sa akin, Lord. Ang kinikwento ko, anak ako ng Diyos, pero yan palang tingin mo sa akin. Eh, yun ang sinabi ng Biblia. Pero baba nito, hindi siya nangatwiran. Hindi niya kinontra si Jesus. Tinanggap niya. Opo. Kung yun ang tingin mo sa akin, opo. Kung masamang tawa ko, opo. Eh, pag ikaw pagsiyarin sa kanan, ikaw sinungaling ka. Ay, sino masabi sinungaling ako? Eh, totoo naman. Gumisan, ayaw pang aminin. Sabihin mo na lang, opo, sinungaling nga po. Hindi ba? Kung yun naman totoo. O ikaw, makasalanan ka. Opo, makasalanan po ako. Hindi ba? Hindi big deal sa atin kung anong itawag sa iyo. Ang importante, tumatanggap ka ng katotohanan. Hindi tinitingnan ng Diyos ang iyong kasalanan. Ang tinitingnan ng Diyos ang katotohanan na nilalaman ng iyong puso. Amen. Di ba? Like Paul, like Peter. Paul, si Pablo isang mamamatay tao. Si Pablo, kapatid, may pinatay na tao yan. Pero bakit ginawang lingkod ng Diyos? Tinignan ba ng Diyos ang kasalanan ng tao? Ang kasalanan ni Paul? Hindi. Ang tinitingnan ng Panginoon, yung kanyang puso, like Peter. Pero yun, sanggang dikit na sila. Halos isang pinggan na lang ang kanilang pinagkakainan. Bandang huli, tinalikuran. Hindi ba? Bandang huli, itinakwi niya si Jesus Christ. Bandang huli, itinatuwa niya si Jesus Christ. Pero kinondem ba siya ni Jesus Christ? Hindi. Ang tanong lang naman ni Jesus Christ kay Peter, Peter, mahal mo ba ako? Yun lang. Opo, mahal ko po kayo. Ano sabi niya? Kung gano'n ang pagmamahal mo sa akin, ibigay mo yung pagmamahal mo sa akin sa mga tupa kong ito. Hindi ba? Yun ang malinaw. Huwag na sinasabi, kapatid ko kay Kristo, ng isang merong matatag na pananampalataya. Kung ang Diyos ay hindi marunong magtangi ng kanyang kapwa, tayo din hindi tayo marunong magtangi kahit kanino. Ginagawa natin ang mabuti at anuman mga bagay na hindi magandang tingin sa atin, okay lang. Ang importante, may ibinabalik kang mabuti sa Kanya. Hindi katulad ng ginagawa niyang binabalik sa iyo ay puro kasamaan. Pero ikaw, hindi mo ginagantihan. Hindi ka nag-retaliate sa Kanyang kasamaan na ginagawa. Bagkus, ginagantihan mo ng kabutihan. Amen. Dahil ang importante sa Diyos, hindi kapatid ko ay ang salita, kundi ang gawa na nilalaman ng ating puso't isipan na natutunan sa gawain ni Yahweh Shaddai. Di ba? Kung ako'y naging maramdamin, wala na ako sa gawain. Bakit? Kasi dito may nagamon sa akin ng suntukan noon. Yung first mission ko, hinamon ako ng suntukan. Kabago-bago ko pa lang, di pa naman talaga totoo nagbago ako. Hindi ba? Pero, hindi na naig sa akin yung sama ng loob at hinalakit. Bakit? Kasi sabi ko, naglilingkod ako sa Panginoon eh. Okay lang yun kung yun ang tingin sa akin. Okay lang yun kung hindi ako magaling sa tingin nila sa akin. Okay lang yun na kahit ako'y hindi mahusay. Walang problema doon eh. Bakit? Kasi importante, ginagamit ako ng Diyos. Yun ang mahalaga sa akin. Hindi man ganun kaganda, husay, kaganda. Ang importante, nagagamit ka ng Panginoon eh. Kasi hindi naman lahat ng pinupuntahan namin na-appreciate kami. Hindi. At hindi kami naghat ng appreciation. Ang alam namin, kapag tumayo na kami sa pulpito, ang Panginoon na nangungusap. Eh, yung salita ng Diyos, hindi mo para sa lahat talaga. Tumisan eh. Hindi para sa lahat talaga tumisan. Doon sa mga pangbukas lang kanilang puso, talagang salita ng Diyos. Amen. Alam mo, yung isang tao, kahit si Pope pa magsalita kanya, kung saradong kanyang puso, hindi rin tatalabi. Kahit si Pope pa magsalita, hindi rin tatalabi. Kasi sarado ang puso. Diba? Pero kung bukas ang puso natin, sa tunay na pananampalataya, mararamdaman mo ang saya.
ng salita ng Panginoon. Mararamdaman mo, kapatid, yung kapangyarihan ng salita ng Diyos na para bagamat boses ng tao ang ginagamit ng Diyos, pero sa iyong pakiramdam, sa iyong pananaw, parang Diyos na rin ang kumakausap sa iyo. Boses lang ang pagkakalita. Kung ano, ang Diyos kinakausap tayo. Hindi lang sa kanyang sariling boses. May ginagamit siya ng ibang boses na pamilyar sa atin. Kumisan, hindi natin ma-appreciate yun. Halimbawa kaya po tumayo ito'y kilala mong magnanakaw, kilala mong babaero, kilala mong lalakero, di ba? Kilala mong sugalero, latangero. Di ba? And then magaganda lumalabas sa bibig niya. Kayo absorb yung sinasabi niya. Ang hirap, hindi ba? Ang hirap eh. Naku, ang galing niya magsalita. Pero kilala ko yan eh. Kilala ko yan. Kung minsan, ang pinitingnan natin yung karugihan, hindi yung kagandahan ng salita ng Diyos. Bakit ang Panginoon, kung gagamit talaga siya ng taong mahusay at ibig sabihin na isang makakabanalan na pamamaraan ng talagang sa pamantayan ng tao. Sana anghel na lang ang sinubo niya. Siya na lang. Yung mga anghel na lang, kayo mga anghel, kasi kayo hindi kinakasala eh. Kayo mga anghel pumunta sa mga prayer meeting kasi hindi kayo maapektuhan na kasalanan. At mas banal na dating dahil may mga pakpak kayo. Si Brother Ren, walang pakpak. Hindi ba? Para ang sarap tanggapin ang kanyang salita kasi sa itsura parang banal na banal. Pero hindi tayo doon tinuturuan ng Diyos sa panlabas ng kanyang o sa pagkatao ng isang tao. Pero mo, isang babaeng kaniniyan, kahit pangit siya sa paningin ng sinumang mga Hudyo, hindi siya tumigil. Wala siyang pakialam. Ano kung di ako Hudyo, ang importante mapakinggan ako ng Diyos. Ano kung makasalanan ako, ang importante mapakinggan ng Diyos. Ano naman kung ako'y isa talagang sukdulan ng aking kasamaan, ang importante mapakinggan ako ng Diyos. Kahit ano pa tingin sa akin ng Diyos, ang importante pakinggan niya ang aking panalangin. Amen. Bakit? Kasi kapag dininig ng Diyos ang panalangin mo, andoon ang pagkilala sa iyo ng Diyos kahit ano ka pa sa kanyang pangalan. Hindi ba? Discrimination. Pero hindi sila nagpatinag. Hindi sila naging maramdamin. Ito ang kailangan natin. Dapat hindi tayo maging maramdamin. Dapat hindi tayo kapatid ko kay Kristo nagiging mapangutya. Dapat hindi tayo tumitingin sa mga kamalian. Dapat nakasentro lang tayo sa pananampalataya ng ating mga natututunan. Kasi tayo nawawalan. Kung ito'y masama para sa atin, bakit ipinapahintulot pa ng Diyos? Hindi ba? Na makakarinig ka ng mga bagay na hindi magaganda. Na makakakita ka ng mga bagay na hindi rin magaganda. Bakit ba pinapahintulot ng Diyos yan? Pwede pa nakakatulong sa atin yan. Ipinapahintulot ng Panginoon sa atin yan. Hindi para pagtiestahan ang kamalian ng sino mga tao, kundi para iparamdam mo ang iyong pagmamahal sa isang taong nagkakasala. Hindi ba? Pero tingnan ang Panginoon, hindi niya ito iniwan na bigo, kundi ito'y kanyang itinaas pa ang babaeng Galilean. Sabi niya, napakalaki ng iyong pananampalataya. Ngayon din, sabi ng Panginoon, ngayon din, uuwi kang magaling na ang anak mo. Diba? So, nakamit ng babae ito ang kanyang kahilingan dahil hindi siya nagpatinag sa mga words of discouragement. Hindi siya kapatid hindi siya kapatid ko kay Kristo. Ano tinatawag doon? Nag-backslide o hindi siya natisod. Hindi siya nagpatisod at hindi siya natisod sa mga salitang mabibigat. Di ba? Mga salitang hindi magaganda. Hindi siya nagpatisod. Kahit siya na-discriminate. Ang ipinakita ng babae ito, kapatid ko kay Kristo, ay ang pagpapahalaga
sa kanyang paniniwala na makakamit niya ang kanyang mga kahilingan. Pangalawa, ano yung sinakita ng babae ito? Pagpapahalaga sa maliit na biyaya o munting mumo. Ano yung mumo? Hindi mo ito ang mumo. Yung leftover, no? Yung, di pa rin, marami leftover eh. Yung maliit na bagay, maliit na mumo. Ayan. Sabi ng kapatid ko kay Kristo, in verse 27 and 28 ng Matthew chapter 15, hindi dapat kunin ang pagkain ng mga bata ibigay sa mga aso. Totoo nga, Panginoon, sagot yung babae. Ngunit ang mga aso man po ay kumakain ng bumong na nalalaglag sa pag na kanilang Panginoon, tugon ng babae. Ngayon kapatid ko kay Kristo, para sa bahay ito, hindi naman niya hinihi kapatid yung isang bulwagan o isa ibabaw ng lamesa. Sabi na niya, kahit kaunti lang, kahit katiting lang, di ba? Kahit ito'y maliit lang, ang importante nanggaling sa Diyos. Hindi siya humihingi ng malaking pabor. Hindi siya humihingi ng malaking special. Hindi siya humihingi ng magandang trato. Hindi. Ang kailangan kahit kaunti lang. Kuminsan tayo kapag nagkaroon tayo ng blessing, parang hindi natin na-appreciate, Lord, ang hiningi ko Panginoon, malaki. Ang hiningi ko Panginoon, 50,000. Bakit 1,000 lang dumating? Di ba? Ang hiningi ko siya pang 100,000 kasi pag-aaral ng mga anak ito. Pero ang dumating pang 20,000 lang. Akala ko ba more than enough? Bakit kulang, Panginoon? Hindi ba? Kung minsan di natin na-appreciate yung mga bagay na dumating sa ating biyaya. Nakala natin, hindi ka tinugon ng Diyos kasi mali lang dumating. Nakala natin, hindi tayo tinugon ng Diyos kasi hindi niya pinakinggan yung specific na kahilingan. Sino bang mas may karapatan? Ang Diyos o yung humihingi? Ang Diyos. Di ba ang Diyos? Siya ang mas may karapatan. Kung anong ibinigay niya sa hinihingi mo, yan ay sapat. Kasi nakabatay tayo sa sarili nating pamantayan. Iba ang Diyos eh. Hindi niya binibigay yung buo ng gusto mo kasi hindi yung kabuuan ang tutulong niya. Ang gusto ng Panginoon, ipakita niya sa iyo ang kanyang himala. Kahit maliit o kahit malaki at maliit na blessing, kahit maliit, kakasya. Walang imposible sa Diyos. Tingnan mo kapatid ko yung nagpapapakain sa 5,000 katao. Hindi ba? Sa 5,000 katao, 5 tinapay at dalawang isda o isang isda o dalawang isda. Pero bakit nagkasya sa 5,000 katao? Anong himalat nangyari? Yun nga, ang hindi magagawa ng tao ay nagagawa ng Diyos. Ang importante, ang dumating sa iyo ay galing sa kamay ni Yahweh El Shaddai. Diba? Awit 34 verse 18 to 19. Tinutulungan niya ang mga nagdurusa at di binibigo ang walang pag-asa. Ang taong matuwid, may suliranin man, sa tulong ni Yahweh, agad mag-iibsnan. Hindi ba? Ito'y kagandahan eh. Hindi yung ibinigay ng Diyos yung magbibigay ng kalutasan eh. Hindi lang yun eh. Yung Diyos, kapag nagbigay siya, kapatid, hindi yung bagay ang kalutasan, kundi yung kanyang presensya. Yung kanyang kapangyarihan. Andun pa yung power support ng Panginoon. Yung ibinigay sa iyo, kulang yan. Kulang yan kapatid. Pero ibigay sa ating kaalaman, meron pa siyang ginagawa para makita mo ngayon kung gaano kapangyarihan ng Diyos kahit sa maliit na bagay ay kaya niyang buuin ang lahat ng bagay ng ating mga pangailangan. Ano pong ibig sabihin nito kapatid ko kay Kristo? Dahil pinapakita sa atin ng ating Panso Kristo sa pangyayari sa babaeng kanina yung sinasabing tiwala. Tiwala. Kapag nagtiwala ka sa Kanya, makikita mo kapatid ko kung paano kumilos ang biyaya ng Panginoon. Walang patid yan. Amen. Hindi ba? Walang patid yan. Tuloy-tuloy yan. Kung minsan tapos ay problema mo, yung blessing ng Lord tuloy-tuloy pa rin. Amen. Kung minsan nabayaran lahat ng utang mo, pero yung blessing ng Lord tuloy-tuloy pa rin. Amen.
Hindi po ba? Ang importante, mayroong Diyos na tumutugon. Huwag natin ikahon ng Diyos sa gusto natin. Huwag natin ilagay ang Diyos sa kahilingan natin kung anong kahilingan natin. Siyang nakakaalam ng mga bagay ng ating mga pangailangan. Ang kinakinang kapatid ko kay Kristo, tayo gumanap dapat sa ating pamumuhay bilang isang mananampalataya na matibay ang ating loob, na maging masaya tayo sa anumang mga bagay na dumating sa atin, malaking biyaya man o maliit, dapat matuto tayo masaya. Kasi ang hinahanap ng Panginoon, nakukontento ka sa ginagawa sa atin ni Yahweh El Shaddai. Diba? Dapat na-appreciate natin yun. Naiibsan tayo. Doon pa lang nakikita na natin kasiyahan. Naalala ko tuloy isang palabas do sa isang variety show ni Vice Ganda, na meron silang palaro na kung ano yung palaro, di ba alam ko yun. Basta, ang naabot sa kanya, yung tinatawag na sasagot ba siya sa tanong o hindi. Ang problema, kailangan yung halaga ay 100,000 para pang tuition fee ng kanyang anak. Ang sinagot niya ay hindi sasagot kasi may 30,000 pesos na siya. Pero, nang inabot yung 30,000, parang hindi masaya. Parang malungkot pa siya. Para sa kanya, kulang pa ito. Kasi marami siyang babayaran, etc., etc. Kaya, parang malungkot siya. Walang appreciation. Diba? Sabi niya, di ka ba nasisiyahan? Anong gusto mo? Sabi ni Vice sila. Anong gusto mo? Buong pamilya mo, tulungan. Hindi ba? Pasalamat kung meron ka ng 30,000. Higit pa dyan, sabi niya nun. Parang hindi nag-thank you, gano'n. Nadismaya. Yung partisa, medyo nadismaya. Hindi ba? Kita mo. Kasi, instead na maging masaya ka, kasi para sa kanila, nakatulong sila. Pero, feeling nila parang nagka-problema ka pa. Parang nagka-problema ka pa yata. Parang gano'n din ang Panginoon. Wala tayong kasiyahan. Hindi natin na-appreciate ang pagkilos ng Diyos sa buhay natin. Kapatid, huwag mo hanapin ang pangailangan mo. Ang hanapin mo ang pagkilos ng Diyos sa buhay natin. Kasi hindi na Diyos ang hinahanap mo eh. Ang hinahanap mo, pangangailangan mo eh. Ito lang. Ito lang. Ito lang. Lord, ang hiningi ko yung away, yung galante, yung among mabait, yung among magbigay sa akin, malaking sahod, at paning-increase ko taon-taon. Hindi ba? Kung minsan, hindi naman si Kristo yung nilalapitan natin para sa buhay natin eh. Kundi nilalapitan natin si Kristo para talaga sa sarili nating gusto. Not our will be done. Amen. Tayo dapat ay magpakatatag sa pananampalataya. Dapat unahin natin yung sarili natin sa paglilingkod. Hindi yung paghingi. Yung paghingi, kahit hindi mo hinihingi, binibigay ng Diyos yan eh. Hindi ba? Kahit hindi mo hinihingi, binibigay ng Diyos yan eh. Ang problema, marami kang mga demand sa Panginoon, yung ating pananampalataya mo, butaw-butaw. Hindi ano yung butaw-butaw? Sa sugal kasi yun eh. Yung butaw-butaw, hindi ba? Na walang kapares. No? Walang kapares, walang pundasyon, hindi matibay. Kayang talunin kapag nilatagan ng kahit na anong baraha, kahit mababa lang na pare-parehas, talong-talo. Kumisan daw yung buhay natin. Walang pundasyon, mahina. Bakit? Kasi nakasandal tayo sa pangangailangan natin. Nakasandal tayo sa kahilingan natin. Nakasandal tayo sa gusto natin. Ang gusto ng Panginoon, sumandal ka sa Kanya, hindi sa pangangailangan. Amen. Yun ang gusto ng Panginoon. Kasi pag sinasandal mo yung pangangailangan, kailangan mo lang ang Diyos kapag nangangailangan ka. Kailangan mo lang ang Diyos kapag wala kang pera. Tatawag ka lang sa Diyos kapag may problema ka. Tatawag ka lang sa Diyos, pero yung pamumuhay mo, nagagawa mo ba ng tama sa kalooban ng Diyos? Hindi ba mas marami pang ating kapalpakan kaysa pananampalataya? Ito at naglilingkod tayo. Sa Panginoon, awit tayo ng awit, kanta tayo ng kanta, etc., etc., atin ng preach tayo ng preach, ng Word of God. Hindi ba? Na-share mo na ba ito sa kapitbahay mo? Na-share mo na ba ito sa kaaway mo? Na-share mo na ba itong Word of God sa taong sumira sa buhay mo? Ba't ko siya i-share ng Word of God? Pakulang ko pa yan eh.
Hindi ba? Di natin kaya i-share si Lord. I-share lang natin si Lord sa kapos natin. Uy, nag-i-El Shaddai ka pa. Ang sarap sa El Shaddai. Bless na bless kami. Naparamdam mo ba sa kanya yung salitang bless na bless? Hindi po ba? Yun ang isang bagay na tanong ng Panginoon. Dinala mo ba ako sa sulok ng mundong ito? Ipinakilala mo ba ako sa amo mo? Ipinakilala mo ba ako sa kapwa mong magagawa? Ipinakilala mo ba ako sa kaibigan mo? Ipinakilala mo ako kay sa hindi mong kaibigan, sa mga lasinggero, sa mga basagdulero. Hindi ba? Ang gusto ng Panginoon, daghin mo siya. Hindi, kailangan lang natin ng Diyos kapag may problema tayo. Anong ibig sabihin ng Panginoon? Ang biyaya ng Diyos ay walang nakakapantay. Amen. Walang makakatulad sa Diyos. Ang kapangyarihan ng Diyos ay walang makakahigit at walang makakatulad. Ang gusto ng Panginoon, maramdaman ng Diyos na nandiyan siya sa buhay natin. Amen. Kapag nakita ng Panginoon yung kapatid ko, kahit anong layo mo, kayang-kaya kang abutin ng Diyos at iligtas sa lahat ng pangalit at ibigay sa iyo ang lahat ng iyong sarili. Diba? Kahit tulog ka, kayang ibigay yan ng Diyos kahit tulog ka. Kaya ang nais ng ating kapatid ko kay Kristo, sa panahon nating paglilingkod na ito, ay huwag tayo nagmamadali sa gusto natin. Hayaan natin ang panahon ng Diyos ang pumilos sa atin. Pangatlo, kapatid ko kay Kristo, pagkilala kay Jesus. Pagkilala na lang si Jesus Christ, Brother Ronel. Kilala na namin ang Panginoon. Hindi niyo kapatid yung babae kanina yan, ha? Hindi siya lahi ng Hudyo, pero kilala niya ang Diyos. Magkalabas sila sa paniniwala, sa kultura ng kanilang magulang, pero sumampalataya kay Kristo. Hindi nila kinikilala si Kristo, pero yung babae kanina ito, kinilala niya si Jesus Christ. Anong ibig sabihin nito, kapatid? Hindi ba? Na pinapakita lang, wala sa katatayuan. Hindi dapat natin ikahiya ang Panginoon sa anumang katatayuan natin. Mayaman man tayo o hindi man tayo mayaman. Unang-una, tinatawag natin ang Diyos. Hindi natin siya kilala sa pamamagitan ng pangalan. Kilala natin siya sa pamamagitan ng buhay natin. Hindi po ba? Kaya bukang bibig natin, praise the Lord eh. Kasi yun ang isang bagay na trademark ng mga anak ng Diyos eh. Praise the Lord. Amen. Hindi ba? Kaya kapag nagkwentuhan tayo dito, hallelujah, talagang ipinagkikwentuhan natin mga blessing na nangyayari sa ating buhay. Alam niyo po ba, kapag naririnig natin palagi ang mga bagay na patungkol sa salita ng Diyos at sa kabutihan ng ginagawa sa buhay natin, hindi ba nakaka-encourage ng mga bagay na salita niya? Amen. Pinagpala ka ng Diyos, pinag-imanak ng Diyos, pinagaling ka ng Panginoon, sa akin din mangyayari yan. Kapag gano'n yung mga lumalabas sa bibig natin, hindi ba may mga tao may pinagdaraan sa buhay kapag narinig, naku, sa'yo paano tayo ng kalagayan ganyan din ang kalagayan ko, pero nangyari sa yung biyaya na yan. Ako din, ipanalangin mo ko, Brad, ipanalangin mo ko, sis, na ma-overcome ko ditong talagang napakabigat ang problema na napasok ko. Itong problema ito, ang hirap talaga. Ang hirap, pero naniniwala ko, nagkaroon ako ng pag-asa kung sa'yo ay nangyari, sa akin din ang mangyayari. Hindi ba nagkakaroon ng pag-asa yung isang tao kapag narinig sa iyo ang magandang pangyayari na ginawa ng Panginoon? Amen. Yun ang dapat ang maging laman ng bibig natin. Yun ang dapat, kapatid, ang maging boses tayo ng Panginoon. Amen. Hindi ba? Tingnan mo yung babae ito, kapatid ko kay Kristo, na kahit siya mismo ay rejected talaga, pero pilit niya, kapatid, kinikilala ang Diyos. Hindi niya kapatid, tinalikuran. Kahit rejected na siya, kahit di siya kinikilala, kahit di siya pinapansin, kahit tinawag pa siyang tutak o aso, okay lang yan, Lord, kasi kilala kita eh. Alam po, hindi ka mapagtangi. Hindi ba? Kumisan, kapag wala tayong answered prayer, hindi yata patas ang Diyos. Bakit ako walang answered prayer? Samantalang tuwing umatil ako ng prayer meeting sa LCD, ang daming answered prayer. Bakit sila puro answered prayer? Bakit ako wala? Ano bang problema sa akin? Mas maganda ba sila na pangit ako? Ano bang meron? Hindi ba?
nagkakaroon ng tayo kapatid ng pagkukumpare. Hindi. Walang tinatangi ang Diyos. Tingnan natin ang sarili natin. Ang Diyos, kinikilala mo siya talaga sa buhay mo. Kung kinikilala mo siya sa buhay mo, walang dahilan para umuro ka. Kung kinikilala mo ang Diyos, hindi mo siya tinitingnan doon sa hindi magandang nangyayari sa buhay mo. At tinitingnan mo sa pangit na pinagdaraanan mo, iniisip mo, may gagawin ang Diyos sa buhay ko dahil kilala ko siya. Diba? May gagawin ang Diyos sa buhay ko sapagkat kilala ko siya. Tingnan niyo kapatid ko kay Kristo yung Luke chapter 18 verse 1. Yung isang byuda, yung isang balo, na kung saan sa isang hukom, na kung saan kapatid, hingi-hingi niya yung kanyang kahilingan na ibigay sa kanyang naisin. Luke 18 verse 1. Ang byuda at ang hukom, no, isinalaysay ni Jesus ang sangkalinhangan ito upang ituro sa kanila, dapat silang laging manalangin at huwag mawalan ng pag-asa. Yun ang gusto niya. Kahit walang answered prayer, tuloy pa rin ang panalangin. Wala pa rin, tuloy pa rin panalangin. Wala pa rin, tuloy pa rin. Huwag kang magsawang manalangin. Amen. Tuloy pa rin. Isang taon ka na nanalangin, tuloy pa rin. Amen. Huwag kang ito. Bedarap hindi niya. Amen. Kapag nagpatuloy ka at hindi ka humihinto, makikita mo kung gaano kabuti si Yahweh El Shaddai. Amen. Kaya kapatid, naranasan ba ma-reject? Naranasan bang sabihan ka na aso ka? Naranasan bang sabihan ka sira ulo ka? Naranasan ba yung mga masasakit na salita? Okay na yun. Kanyang pagkilala mo sa akin, okay na. Ang importante, hindi ako apektado sa anumang mga discouragement. Patuloy ako maglilingkod at kikilanglin si Yahweh El Shaddai. Magsitayo po tayong lahat, mga kapatid ko, sa Panginoon. Itaas po natin ang ating mga daladalahan, mga prayer request. Pandaan po natin, ang biyaya ng Panginoon, higit sa sapat. Sokdulan ang kanyang pagpapala. Hindi siya nagkukulang. Huwag mo tingnan kapatid ang kahilingan mo sa nais mo. Ang tingnan mo ang gagawin ng Diyos sa kailangan mo. Huwag mo hanapin yung kailangan mo. Ang hanapin mo yung bigay ng Diyos sa kailangan mo. May mga bagay tayong alam natin yun ang tama para sa atin. Pero higit nakakaalam ng Diyos kung ano ang tama para sa atin. Kapatid, ang ayusin lang natin, hindi lang yung paglilingkod natin. Ayaw ng Panginoon na naglilingkod ka sa Kanya na hindi ayos ang puso mo. Ayaw ng Diyos na naglilingkod ka sa Kanya, hindi ayos kapatid ang relasyon mo o kani-kanino ng tao. Sa iyong kaibigan, sa iyong asawa, sa iyong anak, sa iyong pamilya. Hindi gusto ng Panginoon. Ang gusto ng Panginoon na maging ayos tayo sa lahat ng aspeto. Kahit merong discrimination, tayo nararanasan, o nabubuli tayo sa mundong ito, hayaan lang natin. Ayaw mo, Panginoon kapatid, ang siyang kumino sa buhay mo. Tandaan mo, anuman tingin sa'yo ng Diyos, anuman tingin sa'yo ng tao, anuman tingin sa'yo ng mundong ito, ang importante, ang tingnan mo, kung ano ang tingin sa atin ni Yahweh El Shaddai. Lord, pagpalain niyo po kami lahat. Pagpalain mo, Panginoon, ang aming mga panalangin. Pagpalain mo, Lord, Panginoon, ang aming paglilingkod. Pagpalain mo, Panginoon, ang aming kalusugan. Pagpalain mo, Lord, ang mga bagay na dapat namin maging pamumuhay bilang ayon sa iyong kalooban. Narinig po kami sapagkat kami, mga anak mo, at handang maglingkod sa iyo. Amen. Kapatid, ano mang kahilingan mo ngayon, just open your mouth in your heart and ask what you want according to His name. Amen. Ang Panginoon ang magbibigay ng lahat ng ating mga pangailangan.
dapat pagkukulang ng habang at wagas mo habang walang kakayanang masulian ka ng mabuti sa lahat mo ginawa. Hallelujah. Panginoon, sa iyong biyaya, kami nagpupuri. Sapagkat ang biyaya mo ay hindi lang sa material, kundi pang yung pagmamahal mo. Ramdam namin kung paano niyo po kami pinapangalagaan. Ramdam namin kung paano kami napakahalaga sa iyo. Sapagkat itinutuwid niyo po kami palagi at itinuturo niyo po sa amin, huwag kami tumingin sa aming mga pangailangan. Ang ina namin na kagustuhan ng Diyos, sapagkat yun ang mas makakabuti para sa amin. Sapagkat sinabi mo, hindi mo nalilimutan ang aming mga pangailangan. At ang lahat ng aming mga pangailangan ay batid mo. Kahit hindi namin nilihim, Panginoon, ay dumarating. Sapagkat alam mo, kailangan namin ng mga bagay nito. Lord, wala kang lingkod na pinabayaan. Wala kang lingkod na iyong iniwan. Wala kang lingkod na iyong binigo. Wala kang lingkod, Panginoon, na naging talunan. Ang iyong mga lingkod ay patuloy mo sinasamahan na maging malakas at matatag sa iyong pagtuturo. Nakita namin, Panginoon, kung gaano kami kahalaga sa iyo. Sa iyong pagtuturo, nakita namin, Panginoon, kung paano niyo po kami pinoprotektahan. Napakapalad namin, Panginoon, sapagkat isang Diyos ang siyang lumilingon sa aming mga pangailangan, sa aming mga kahinaan, sa aming mga kaligtasan, ay hindi ka nagkulang. Andyan sa palagi upang ipagtanggol kami sa lahat ng bagay. Salamat sa biyaya, salamat sa himala, salamat sa blessing na ngayon ay aming inaangkin na, dumating na, kalakip sa aming kahilingan ang mga mahal namin sa bansang Pilipinas. Lord, minsan pa, ipinapanalangin kong lahat ng naririto. Lahat ng sino mang naabot ng tingin na ito sa labas ng building na ito, Lord. Pagpalangin niyo po sila. Kahit hindi nila naintindihan man ang aking salita kung sino man yun, marinig lang niya ang tinig na yun ay may himalang mangyayari sa kanila. Amen. In the mighty name of Jesus Christ, ito ang aming samang panalangin. Sa ngalan ng Ama, Anak, Espiritu Santo. Amen.